Magandang araw sa atin lahat, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayan sa abroad. Gusto po kayo lahat. Welcome po kayo ulit sa munti natin sa atin. Magbigay tayo ng opinion at suggestion na rin bilang simpleng mamamayan. Sa ganung paraan man lang mabawasan at maimbestigahan ng maayos kung may mga corruption na nangyayari kagaya sa panahon ngayon. Matinding pagsulubok ito sa ating bansa sa corruption. Pero yung mga mabatas natin na panahon na siguro na ipanungkalan nila yung anti-baling-binglo mula national level hanggang local levels. Kasi ang nangyayari kasi dito, yung kung sino yung politiko, hindi naman lahat. Yung isang politician kasi, kung sino nakaupo, doon siya. Lahat ng pangyarihan, siyempre, makinabang din yun. Tapos, kung gumawa siya ng kapalaghan, hindi siya may imbestigahan kasi nakakampi na yung nakaupo. Dating naman na sino namang malakas, lilipat na naman. Kung magpalipat-lipat na lang, kung sino malakas, doon siya. Hindi dapat gano'n. Paano natin may imbestigahan yung mga ganong bagay? Kasi nga, bawa, kakampi na nakaupo ngayon, tapos sa sunod naman, lilipat na naman. So, mapanatili natin. Para naman sa akin, hindi magpalipat-lipat. Kung sino sinasalipan mo, doon ka na lang talaga kasi may batas na yung nangyari dito sa atin. Bato-bato sa langit na lang, huwag mamatama ng magalit. Ang nangyayari kasi dito, kung sino nakaupo, nilipat doon. Pagdating ng eleksyon, kung malakas yung kabila, doon na naman. Pagdating tapos ng eleksyon, mananalo na. Babaliktad na naman sa pinanggalingan. O ginagamit lang yung maliliit na tao, maliliit na sambayan ng Pilipinas, ginagamit lang talaga nila. So tayo naman na maliliit dito, sana matuto na rin tayo. Malapit na naman 2028, siguro kilatisin natin yung mga tao na yung hindi man sa batas kung ang tayo na ito. Kilatisin natin yung mga palipat-lipat na yan, dapat tututukan na natin. Kasi dito, ang iba, pag nagpalipat-lipat, bigyan tayo ng mga servisyo, ng mga pakinabang ibigay sa atin. Dahil pala, iboto lang. Pagdating naman ang nananalo na, ilang taon naman natin paghirapan. At kapag nakakaawa naman yung mga natin, matinding pagbaha, matinding corruption, wala tayo, hindi tayo dapat magagalit kasi binoto natin So, sa atin dito, maging matalino na rin tayo. Kahit ganito na naman ang mga katayuan natin, maging mabusisi na rin tayo. Kasi yung mga yan, kasi naman, pagdating naman ng eleksyon, siyempre, mga magagaling naman yung mga lahat ng mga politician, mga magagaling yung mga advisor yan. Buti sana, kung yung kagaling nila kung ginamit naman sa sa ikabubuti ng bansa, yung iba naman, mga advisor, ginagamit naman nila, paano naman magnakaw sa ating bansa? So, tayo nakakawa dito. Ang lahat naman dito is bilang opinion lang, mga simpleng mamamayan. Hindi naman sinasabing itong gawin mo. Ating opinion, ito bibigay tayo ng suggestion. Kaya lang po, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. God bless.